na magiging saksi sa kanilang pag-iisang dibdib. Kayo po yung mga marahil ay mayroon po kayong kakaibang pinagsamahan ng kanilang mga gulang, at ang dalawang ito na ating pagtataling puso ay marahil ay may nakitang kakaibang ugali na meron po kayo na maaari po nilang pamarisan pagka po sila ay nagsasama na. So kayo po ay mga napiling mga ninong, sa English po kasi ito ay ninong at mga ninang, godmother and godfather po, di po baga. So kayo po ay tatayo bilang mga magulang ni Jeff Emer at ni Jessel Ann sa harap ng ating Panginoon. Ganon din po ay pinaabot ko rin po ang pagbati sa mga kanilang mga abay. Sa dami-dami siguro ng inyong mga kaibigan, Jeff at saka Jessel Ann, sila yung mga naiba sa inyong mga kaibigan. Hindi ko alam kung anong mga uri ng relasyon nagkaroon kayo nung kayo mga bata pa. Subalit ako ay naniniwala na mas malapit ang mga relasyon ninyo bilang magkakaibigan kaysa roon sa iba ninyo ring kaibigan na hindi nyo napili na magiging saksi sa inyong pasimula ng buhay may asawa. Ngayon din po sa mga kapulungan, sa mga kamag-anak, mga kaibigan na narito, binabati po ko rin po kayo dahil nagbigay po kayo ng inyong sandali na masaksihan ang pag-isang dibdib ni Jeff Emer at ni Jessel Ann. So, tayo po ay magpapatuloy. Ang siyang bumuhang sa ating puso at kaluluwa, at siyang nagdulot sa ating buhay ng gintong aral at pag-asa. ay nais ko lamang pong malaman sa kapulungan kung meron pa po bang tumututol. So, dyan, sa mga kadalagahan, baka gusto niyo pang habulin si Jeff Emer.
Hanggang hindi hindi tayo nag-uumpisa. Wala. Okay, dito sa kalalakihan naman. Oh, may humahabol pa kay Jessel Ann? Oh, nagtatawanan. Okay. Kung wala, tayo po ay magpapatuloy at muli po ay niling kong sumandali po tayong tumayo para po sa isang panalangin. Tayo po tayo lahat. O dakilang Diyos at aming Ama, sa pangalan ni Jesus, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa patuloy mong pagkalinga sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po Diyos sa araw na ito na kami ay buong lugod na makikisa sa pagtataling puso ni Jeff Emer at Jaisel Ann. Dinggin mo po Panginoon ang aming panalangin ito at bigyan ng lakas ang aming kaluluwa upang makamtan namin ang bunga ng aming mga pagsama sa iyo. Aming Panginoon, nilikha mo ang lalaki at babae na larawan ng iyong pag-ibig at kapakambabang loob. Sila'y pinagbuklod mo upang maging magkatuwang sa pagganap sa kanilang tahanan at sa iyong sambayanan. Dumadalangin kami sa iyo, Ama, nabasbasan mo ang pag-isang dibdib na ito ni Jeff Emer at Jaisel Ann at bigay mo sa kanila ang iyong walang hanggang pagpapala. Basbasan mo rin po kaming lahat na naririto na nakikigalak sa kanilang pagtataling puso. Sa pangalan ni Jesus naming Panginoon, ito po ang aming samo at dalangin. Amen. Paari na po tayo. Paari po tayong upo at atin pong tunghayan at pakinggan ang pagbasa sa banal na kasulatan. Hinihiling ko po na yung ating maid of honor na si Jocelyn ang bumasa. Buhat po sa aklat ng Efeso sa kabanata 5 at talataang mula 21 hanggang 31. Ganito po ang sinasabi. Napasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong sariling asawa na gaya ng sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Datapwat kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang babae ay pasakop sa kaniya-kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at binigay ang kanyang sarili dahil sa kaniya, upang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito ay nararapat, maging banal at walang kapintasan. Gayon din naman, nararapat ibigin ng mga lalaki ang kanyang sariling asawa, na gaya ng kanilang sariling mga katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Sapagkat walang sinuman na napuot kailanman sa kanyang sariling katawan, kundi kinakandili at minamahal, gaya naman ni Kristo sa iglesia. Sapagkat tayo ay mga sangkap ng kanyang katawan. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. At ang dalawa ay magiging isang laman. Jeff Emer at Jaisel Ann, malinaw ang binasa buhat sa banal na aklat. Ito ay magiging gabay ninyo sa pagsisimula hanggang sa pagtatapos ng inyong pagsasama. Hindi lamang ito para sa inyo, ganon din sa lahat ng naririto na mayroon ng mga responsibilidad at mayroon ng asawa. Malinaw po ang nakalagay sa banal na kasulatan na ang mga babae ay pasakop sa kanya-kanyang asawa. Subalit, hindi ito nangangahulugan
na ang lahat ng bagay sa buhay natin, buhay may asawa, ang lahat ng desisyon ay naaayon sa kagustuhan ng lalaki dahil ang babae magpapasakop. Sapagkat sa sinundang talata ay sinabi, lalaki, pakaibigin ninyo ang inyong asawa. Ibig lamang sabihin, walang magiging mataas at walang magiging mababa sa inyong dalawa at ganoon din sa ating mga mayroon ng asawa. Kung ang mga talatang ito sa banal na kasulatan ay nangyayari lamang sa kasalukuyan, marahil napakasaya ng daigdig, napakasaya ng mga tao. Wala tayong mababalitaang mga pamilyang nawasak, wala tayong mababalitaang mga mag-asawang naghiwalay, at wala tayong mababalitaang mga anak na napariwara dahil walang mga magulang na nag-aaruga. So sa pasimula ng buhay may asawa ninyong dalawa, sana'y ang binasa sa banal na aklat ay maging tanglaw ninyong mag-asawa mula sa pasimula hanggang sa pagtatapos ng inyong pagsasama. Malinaw ang sabi ng ating Panginoon. At dapat nating malaman na ang pag-asawa ay tinatag ng Diyos una sa halamanan ng Eden bilang tandaan ng panghabang buhay na pagsasama at pag-iisa ng lalaki at babae. Panghabang buhay, hindi pang maigsing panahon lamang. Nais ng Diyos na pahalagan nating mga tao ang pag-asawa at ipinanukala niya na ang pag-asawa para na rin sa ating kaligayahan bilang daan upang may padma ang dalisay at na pag-ibig sa isa't isa at upang maging daan ng pagkakaroon ng mga supling na magbibigay ng kaaliwan at kaluguran sa mga mag-asawa sa mga panahon ng kanilang pagsasama. So, ang kasal o ang pagsasama ay ay ginawa ng ating Panginoon upang ito ay ating pamarisan, upang ito ay maging daan ng ating kaligayahan. Hindi pagdating ng ilang buwan o ilang taon ay mariringgan ang mag-asawa ng mga pagsisisi. Diba? Sana hindi na ikaw ang napangasawa ko. Ganun tayo minsan. Subalit, nais ng Diyos na ang lahat ng mga nag-asawa sa harapan niya ay laging maging maligayang nagsasama, kapiling ang kanilang mga supling. Ginawa ng Diyos ang babae mula sa lalaki upang maging kasama niya, upang maging katuwang niya, at upang makaisa niya. Ang lahat ng pumapasok sa banal na pakikipangisang dibdib ay dapat mayroong banal na layuning magkaloob ng tunay at dalisay na pagmamahal na nagbubuhat sa ating mga puso. Hindi nagbubuhat sa ating isip o nagbubuhat lamang sa pita ng laman, kundi isang dalisay na layunin na may handog ng malinis ang katawan ng bawat isa. Higit sa lahat, ay nais ng Diyos na makita na ang lahat ng pamilya sa lupa ay masasaya, nagkakaisa, may kapayapaan, at tuwina ay nagmamahalan. Nang dahil dito, kalinsabayan ng inyong pagtataling puso, Jeff Emer at Jaisel Ann, ay nakalas na rin ang tali ng inyong buhay binata at buhay dalaga. Dahil ang sabi sa banal na kasulatan, ang dalawa ay magiging isa na. Ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sabi ng Panginoon. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Aming Ama at Panginoon, tanggapin mo po ang ilaw na ito na nagsisilbing tanglaw sa panahon ng kadiliman
Katulad ng ilaw na ito na magiging makabuluhan lamang kung ito ay sisindihan. Magningas nawang lagi ang aming hangaring magbigay liwanag sa bawat isang naririto at sa aming buong sambayanan. At sa dalawang pusong ito na nasa iyong harapan, huwag nawang maging hadlang ang aming mga kahinaan sa pagsunod sa iyong mga kalooban. Ang akin pong hinihingi ngayon na magsisitindig ay ang mga magulang po ni na Jeff Emer at ni Jessel Ann. Mga kapatid, aming kinagagalak na sa inyo ay harap sina Jeff at Jessel Ann. Sana'y tanggapin niyo sila mas palad bilang mag-asawa mula ngayon hanggang wakas. Jeff Emer at Jessel Ann, sa araw na ito ay kusang loob kayong dumulog upang humiling ng panalangin at basbas upang ang inyong panghabang buhay na pagbubuklod ay pagtibayin ng ating Panginoon. Nang dahil dito, kung handa nang kayong payabungin ang sining ng banal na sakramento ng kasal, ay inihiling kong buong puso at katapat ninyong ipahayag ang inyong tunay na hangiring makipag-isang dibdib sa isa't isa. Jessel Ann, tinatanggap mo ba ako bilang iyong kabiyak habang ikaw ay nabubuhay? Oo, Jeff. Tinatanggap kitang maging ating kabiyak habang ako'y nabubuhay. Jessel Ann, kung ganon, buong puso at pagkatao kong inaalay sa iyo ang aking sarili sa paglilingkod at pag-ibig sa iyo magpakailanman. Jeff, tinatanggap mo ba ako bilang iyong may bahay habang ikaw ay nabubuhay? Jessel Ann. Drama ito, drama. Oo, tinatanggap kitang maging aking may bahay habang ako ay nabubuhay. Kung ganon, buong puso at pagkatao kong inaalay sa iyo ang aking sarili sa paglilingkod at pag-ibig sa iyo ay magpakailanman. Okay. So, Jeff Emer at Jessel Ann, nakahanda ba kayong gumanap ng inyong mga magiging tungkulin at pananagutan sa bawat isa, sa iglesia at sa bayan, na inyong arugwain ang mga supling may pagkakalob sa inyo ng buong may likha, at sila inyong palalakihin bilang mabubuting mamayang Kristiyano? So, Jeff Emer at Jessel Ann, samantalang kayo ay nakatayo sa harap ng ating Panginoong Diyos, nais kong malaman ninyo at alalahanin na sa tuwina ang pag-ibig at ang pagkamatapat sa bawat isa ay siyang susi upang ang tahanan ninyong itatayo ay magiging isang maligaya at matibay na tahanan. Kung ang mga mahalagang pangako sa bawat isa ay inyong isa sa katuparan, at ito ay lagi ninyong iingatan at susundin ang mga aral ng ating Amang nasa langit, ang inyong buhay at ang inyong pagsasama ay mapupuspos ng kaligayahan at kapayapaan. Ang tahanan na inyong itatayo ay mananatiling matibay, anuman ang pagsubok na sa inyo ay dumatan. Akin na po inaanyayahan ang mga Inaanyayahan po ang mga ninong at mga ninang na tumayo po kayo lahat at paikutan po ninyo ang inyong mga inaanak. Kayo po bilang mga minamahal na mga ninong at ninang ay napili kayo maging pangalawang mga magulang ni Jeff at Jessel. Inaasahan ng Diyos na ang lahat ng mga naririto ay titindig kayo bilang mga tunay na patnubay at gabay ni Jeff at Jessel na sa panahon ng kanilang pagsasama at maharap sila sa anumang uri ng pagsubok at suliranin ay nariyan kayo na handang maglaan ng inyong panahon at pagtulong. So ito po mga minamahal na mga ninang, mga ninong,
Kayo po ay napili bilang maging mga magulang ni Jeff Emer at ni Jessel Ann kay Kristo Jesus. At inaasahan ng ating Panginoon at ng lahat ng naririto ngayon na kayo ay titindig bilang mga tunay na patnubay at gabay ni na Jeff Emer at Jessel Ann. Nasa panahon ng kanilang pagsama ay naharap sa mga pagsubok at suliranin, ay naririyan lamang kayo na handang maglaan ng inyong panahon at ng inyong pagtulong. So ito po ang magiging napakahalagang tungkulin ninyo sa harap po ng ating Panginoon. So nais ko po kayong tanungin kung kaya po ba ninyong panumpaan ito. Okay. Maraming salamat po. Kung ganun po, ay hinihiling kong itaas po ninyo ang inyong kanang kamay. Kayo po ay manunumpa hindi po sa akin. Manunumpa po kayo sa harap ng ating Panginoon at sa harap po ng dalawang ito na inyong mga inaanak. Sumunod po kayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ako banggitin po ang inyong buong pangalan, ay nangangako sa iyo, Panginoong Diyos, na buong puso kong tutuparin ang aking tungkulin